Lord lang ang pasasalamat. Tanging sa Kanya lang po. Welcome everyone to Jesus is Our Shelter Church. Ayan, hindi ko pa po yata nababate or nawe-welcome sa church si Sister Anseng. Na-welcome na ba kita, Sister Anseng? Ayan, welcome po, bagong member ng GIOS. Ayan, yan po ay anak at kapitbahay ni Sister Lina. Yun po, dito po sa Taal, Tawid Kalye lang po. Yan, si Sister Anseng. And then yung nasa unahan niya, yan, welcome po kapatid. Yan, parang di ko pa sila nawe-welcome noon. Oh, galing sa Victory. Oh, Victory Plaridel. Victory Plaridel. Oh, yan. Welcome po. Walk-in po sila from Victory Church. Hindi po ba? Thank you po. And thank you at nakailang balik na kayo almost 1 month. Yan, almost 1 month. Thank you po at na-enjoy nyo ang ating mga pagpupuri and syempre yung ating meet, the Word of God. Thank you so much. And yan, sa asawa ni Sister Risa, si Ryan. Although minsan ko lang makita kasi conflict sa kanyang work. But I'm so happy, Brother Ryan, nandito ka. Nung nagba-Bible study kami sa inyo, hindi mo kami hinaharap. Pero alam ko, di ba, God is faithful. May natatanim na seed of Word of God sa puso mo. Kaya ngayon, regular ka nang uma-attend. Thank you, Brother Ryan. Ayan, sa dalawang apo ni Sister Dory. Ayan, dalawang magandang apo. Lagi na rin silang uma-attend. Almost a month na rin. Ayan, dalawang kabataan natin. Sa likuran, dalawang babae kabataan. O, alagaan nyo yan ha, mga youth. Kayo na ang bahala sa kanya. Bahala kami kay Sister Anseng. Ka-level namin ng edad. Sa youth, bahala na kayo sa youth. Ayun, thank you so much everyone for coming. And as usual, alam ko, pagpapalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Grabe. Ang ating topic o ang ating theme for this year is discipleship. Kaya po, tamang-tama, yung buhay po ng mag-share sa atin ng Word of God is a product of witnessing. Yan. And witnessing po, may nakapag-witness, kaya ngayon nag-witness din siya sa isang malayong lugar. Kaya sa halip po na dito siya regular na umattend, kasi dito po siya nakarinig ng Word of God. Sabi nga niya, Pastora, pwede ko bang banggitin si Pastor Dax? Why not? Sabi ko, why not? Ay, nung panahon ni Pastor Dax, ikaw yung dito lagi nakaupo. Di ba? So sabi ko, why not? Sabi ko ganon. Product po siya ng GIOS. Kaya lang ganun po talaga. Sabi ko, from the world to the church, and then from the church, pwedeng to other church, and then to the world. To other church, para doon tayo gamitin ni Lord, kasi doon tayo dinala Diba? Hindi natin alam kung anong will ni God sa buhay din ninyo. And then, basta't ang mahalaga, from the world to the church, and then to the church, back to the world, di ba? Even sa church, maging pastor ka, maging teacher ka dyan, or to the world, maging prophet ka dyan, evangelist, whatever calling. Basta't ang mahalaga po, yung buhay natin, mapagamit sa Lord, habang tayo may hininga pa. Habang tayo may hininga pa. Alam naman natin, this life is a borrowed life. Borrowed life lang po to. Di ba? Kung ang buhay nga natin dito sa lupa, let's say, yung iba may namatay, si Pastor Ersel, 41, 45, 46, yan. Just imagine, halimbawa, 70, 85, yung 85 years, napaka-short po nun compared to eternity. To eternity. Ha? Yung number of years natin dito nabibilang. Pero yung years or days natin sa langit, hindi pwedeng mabilang. Kasi it is eternity. Magpasawalang hanggan. Kaya lahat po ng ginagawa natin dito, yung po ay investment natin for, eternity. Kaya sabihin mo sa tabi mo, magpakasipag ka na. Yan. Dapat mag-impo ka na. Di ba? Para pagdating sa eternity, may investment ka. Di ba? Di ba gusto natin may investment? Investment ng pagkaibigan, investment ng, pera, investment ng, di ba? May mahuhugot, may madudukot.
Kaya dapat nag-invest tayo. Kasi dapat ang Kristiyano ay masipag. Masipag ang isang Kristiyano. Okay, kanina as we were worshiping, sabi ko, saan ko ba unang nakita itong guest speaker natin? As I recall, opisina ko siya, pero saan ko ba siya unang nakita? Alam ko, nag-cross ang aming landas when may sinusolve kaming problema sa Mandaluyong, yung may nag-complain po ng early expiration ng tinapay. Ayan, nasa legal, nagkita kami sa legal department ng DOH. Ayan, DOH kami unang nagkita. Sabi ko, taga Marby ka, diba? Sabi, o nga po tulungan nyo kami, sabi sa akin. Siyempre, isang company, nasa sister company ako noon Nandun ako sa Mandaluyong nakabase, siya nasa sa Bulacan. So, kailangan magkita kami sa DOH para pagtulungan namin solvein yung problemang na complaint against doon sa company namin. Early expiration, nasa legal department kami. I think doon ko siya unang nakita Sabi ko, saan ko unang na-encounter itong lalaking ito? Doon lang kami nag-meet na una. And then, ayun, sabi ko, magaan kausap itong kapatid na to. And then, yun, pag may problema, puro problema. Pag may problema, tatawag sa akin. Ito na po ang status ng kaso, may bagong kaso, status. Okay, nako. Tapos yun, hanggang sa bumalik na ako sa Bulacan area, kailangan ko na mag-stay for good dito sa Bulacan area. Ayan, diyan ko po siya nadala. The rest is history. So, ang ating pong kapatid ay na-born again nga. Hindi ko alam, bahala na siyang mag-share kung kailan siya na-born again. Hindi ko nakakabisado yan. Na-born again, ibig sabihin nakakilala sa Lord. Matanda na po siya. Hindi siya makakilala sa Lord. Matanda na siya. Pero ngayon, bumata po siya. Pangalawa, nung makakilala siya sa Lord, ang God talaga, hindi mo masasabi. Dinala siya sa isang lugar kung saan doon siya magagamit ng God. Nag-resign siya sa Marby. And dinala siya sa somewhere in Tagaytay. Ang layo, no? Cavite area, malapit sa Tagaytay. And I was surprised, doon talaga siya ginagamit ni God from year 2020. Tama, after pandemic. 2020, ayan, nag-aral, alam ko, nag-aano siya, nagdi-disciple class sa gabi, nagtatrabaho sa araw, and then after the office hour, ayan, masipag siyang nagdi-disciple daw siya, may nagdi-disciple sa kanya. Hanggang yan, pinatayo na siya sa church nila. Ang una niyang ministry sa church, from 2020 to 2023 is a worship leader. Yan. Worship leader po siya, katulad ni Brother Bill. Worship leader for 3 years. And then, tumayo na po siya sa church nila. Siguro, nag-worship leader siya, tumayo na siya, nagagamit na siya doon, nagtuturo na siya o nagpipreach ng Word of God. Ayan po. And the rest is history, bahala na po siyang magpakilala. Ngayon po, connected po siya sa Only by Grace Christian Fellowship Church. Only by Grace. Marami po yung branches Pero siya po ay nasa Amadeo, Cavite, ng Only by Grace Christian Fellowship Church. Sa Amadeo. Taga doon po sila. Umalis sila doon ng kanyang buong mag-anak before 5. Sabi nga po niya kahapon, aalis po kami rito by 4. Sabi ko, no, ang aga nun kasi may Skyway. Yung Skyway, if you connect SLEX, Skyway, and Lex, napakabilis niyan. So sabi niya, sinunod daw niya yung payo ko, umalis sila doon by 5, before 5. Kasama niya ang kanyang magandang may bahay. Ayan, kanyang magandang may bahay. Limutan ko ng pangalan. Ayan, si Sister Alma. Ayan, binibs namin sila dati dito sa apartment nila sa Bulacan. Dito sa Bulacan. At ang kanyang 2 anak, na alam ko, nagigitara na. Yan, very, very committed sa pagigitara ang panganay niyang anak. And then, ang bunso niyang anak. 2 lang po ang anak nila. Ewan ko kung magtatatlo pa. Di ko lang po alam. Sa kalooban ni God. Ayan. So, let us give glory. Yan. Tanging sa Diyos po ang papuri. It is God's amazing grace. It is God's wonderful work sa buhay po niya. I mean, talagang sigad po. Talagang sigad lang. Ang kagandahan lang po, very flexible siya. Talagang sabi nga, Lord, your will, not my will. Ganun po siya. Kasi sa ngayon po, wala na siyang work. Wala na siyang work. And, I mean, alam natin, hindi natin alam kung anong plano ni God. Yan. Nung lumipat po siya sa Cavite, kaya sila nagkabahay doon dahil nga biyaya ni God, tinulungan siya ng employer niyang Christian.
Christian po ang boss niya doon. So, by God's grace, biniyayaan sila ng bahay, tatlong kwarto. Maganda yung bahay nila sa Cavite. Maganda po talaga. Napakamurang price po, pandemic price. Napakamura. Sabi ko, wow, ang murang bahay nito nung i-picture niya sa akin nung pandemic time. Sabi, kaya talagang siya po'y lalong naging masigasig sa paglilingkod sa God. Imagine dito sa Bulacan, kailang rent na sila, palipat-lipat, rent. And then, siya maging lingkod ng God din nila sa Cavite, nagkameron po sila ng sariling bahay and bagong kotse. Yan, bago siya mawala ng trabaho, binigyan muna siya ng bagong kotse rin. Di ba? It's God's amazing. It's God's amazing. Sabi, wala ng trabaho, pero wow. Yan, may business naman sila ni Sister Alma. Kasi ang sarap-sarap magluto ni Sister Alma. Ladies and gentlemen, people of God, and Jesus is our shelter, let us all welcome the messenger of the Lord, Brother Cloyd Arduro. Amen. Thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Pastora Ma'am Joy. Ayan. No? Salamat po sa introduction. Subalit na higit po na maitaas sa papapurihan ng ating Panginoon sa umagang ito. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na the best is now and the best is saved until now because Jesus is with us. Amen po ba? Amen. And because Jesus is with us, bigyan nga po natin ng matatamis ng ngiti, no? Ang ating mga katabi at pagbati, blessed morning sa iyo, kapatid. Ayan, kasing tamis ng pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Amen po ba? Amen. Glory to God. At ang team nga po ng GIOS for the year, tama po ba? For the year is discipleship. Glory to God. At napakaganda po na mensahe ang hinanda po sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, brothers and sisters, habang kanina, habang nagpe-praise and worship, tinitingnan ko po kung sino po yung nakaupo doon sa inuupuan namin dati, 4 years ago. I remember, dyan po yan sa second row. Ayan, yung naka-yellow, si ma'am. So, sabi sa akin ni Pastor Dax, dyan daw siya nakaupo dati. At ang nangyari, sabi niya, naging mensahero din daw siya ng Panginoon. And thank you, brother. At hindi po matitigil yan sa buhay mo po, Gagamitin ka po ng Diyos upang magmensahe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po, nung sinabi po sa akin ni Pastor Daction, sabi ko pag uwi ko sa bahay, totoo kaya yun? Ang isang kagaya ko, Ang isang kagaya kong, I don't know, ano ba ang ginagawa ko dati? Kasi I was working as a sales manager po sa Marby, Napakabilib ko po sa sarili ko. Ask Pastora Joy, Mga accomplishment, tuwang-tuwa po ako sa sarili ko, Sabi ko, ang galing-galing ko. Masyado ako mapagpaimbabaw. Subalit nung tiningnan ko ang kalagayan ko, ako pala'y nasa ilalim, wala sa ibabaw. Dahil lang nasa ibabaw ang ating Panginoon. Kaya nga patuloy po na maghahari ang pagkilos ng ating Diyos. Dahil sa row na yan, sa second row na yan, marami hong magagamit ang ating Panginoon. Continuous po yan, At ang tema po natin na discipleship, diyan ho mag-uumpisa, mga kapatid, So, dako po muna tayo sa ating introduction. Ayan. Nagagampanan pa ba natin ang dakilang utos ng ating Diyos? Mga kapatid, nagagampanan pa po ba natin ang dakilang utos ng ating Diyos? Amen po ba? Ano po ba yung dakilang utos ng ating Diyos? Dapat po, humayo po tayo, Mag-share po tayo ng salita ng ating Diyos. Nagagawa pa po ba natin yon? Church, nagagawa pa po ba natin na maghayag ng salita ng ating Panginoon? Hindi ho kailangan tumayo sa pulpito, mga kapatid, All you have to do is open the book of life.
basahin ang salita ng Diyos, no? At ang pangako ng ating Panginoon na inyong matutunghayan at i-share po ninyo. Kanino? Sa mahal natin sa buhay, sa kaibigan natin, sa mga kapatid natin. Amen po ba? Yun po ba mahirap gawin? Nako, parang hirap na hirap po tayo. Ulitin ko po, ano? Ang mag-share po ng salita ng Diyos, mahirap po bang gawin? Hindi, ano? Okay. Sabi nyo eh. Okay, pangalawa, nakapagbahagi pa po ba tayo ng kanyang salita? No? Binabahagi po ba natin yung nababasa natin? Now, the question is, are we really reading the Bible? Kasi mahirap po magbahagi kung hindi tayo nakakabasa nito. Kung hindi ho natin binubuksan ng salita ng Diyos, ano pong ibabahagi natin? Di ba mga kapatid, naniniwala po tayo sa kasabihan na kapag naranasan natin ang isang bagay, mas madali ho itong i-share. Amen po ba? So once na ma-witness natin yung kapangyarihan ng Diyos by reading His Word, ma-i-share po natin ito. And third po, nakakapagpasalamat pa po ba tayo sa ating Panginoon sa araw-araw? Tulad ng inawit natin kanina, di ba? Thank you, Lord. Nakakapagpasalamat pa ba tayo, mga kapatid? Kung minsan, yung napakadaling bagay, parang ang hirap bigkasin. No-overlook natin, brothers and sisters, no? Yung paggising natin sa umaga, thank you, Lord. Minsan nakakalimutan natin yon. Ano yung nauuna nating ginagawa? Sino ba yung nag-message sa akin kagabi na hindi ko nasagot? 'Di ba? Ano ba yung latest sa reels ko? Ilan na ba yung nagla-like, no? Oh, yung TikTok ko, ilan na ba? Nauuna kadalasan yun eh, no? Hindi ko naman sinasabing huwag niyong gawin yun, no? But first things first, paggising sa umaga, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Nagagawa pa ba natin yon, mga kapatid? Aba, parang 8 lang yata yung nakagagawa. How about the rest? Ulitin ko, brothers and sisters, nagagawa pa po ba natin yon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang verse po na ating babasahin sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Mateo chapter 28 verses 19 and 20. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo, no? At sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Kung may mga Bible po kayo, i-open nyo po. At kung wala naman, meron po tayo dito sa screen natin. Amen. Sige po, basahin po natin. Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Kaya't humayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao ng mga bansa. Bautismohan ninyo siya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang mga salita at ang Diyos po magpala sa mga nakarinig, nakabasa, lalo na po sa mga nagsasabuhay ng kanyang mabubuting salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang banal sa kalangitan, muli kami po'y nagbabalik ng pasasalamat sa iyo. O purihin ka, sambahin ka aming Ama. Salamat, Lord, sa kalakasan na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, salamat sa mga nagsipag-awit. Salamat, Panginoon, sa mga anak ninyong dinala rito, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng anak ninyong ginamit para sa gawaing ito. O aming Diyos, hinihiling po namin ang inyong pagsama sa gawaing ito at ang katagumpayan, Panginoon, sa iyo namin tinataas. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayong magsiupo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano? So, yung binasa po natin ay, ito po ang iba po, ang tawag po rito The Great Redemption. Ayan, ano? So, balikan lamang po natin yung istorya, no? Doon sa talata natin sa chapter 28 ng Mateo. Ito po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Isang magbubukang liwayway, si Maria Magdalena po, at ang isang nagngangalang Maria ay nagpunta po sa libingan ng ating Panginoon upang silipin po siya. Nang biglang yumanig po yung paligid
at may bumabang anghel mula sa langit at binuksan po niya o tinulak po yung bato na nagsisilbing harang po o pintuan, no? Sa libingan ng ating Panginoon. At nung makita po ito ng mga kawal, nanginig po sila sa takot at nabuwal po sila na parang patay. Dahil po yung anghel ng Panginoon na nagmula sa langit, puting-puti po yung hitsura na parang kidlat. Ayan. At lumapit po siya kay Maria at sa kasama niya upang sabihin na wala na ho rito ang inyong Panginoong Jesus. Siya'y nabuhay namang muli, ano? At nung marinig nga po nila ang magandang balita, agad po sila nagtungo sa Galilea upang ipabalita sa kanilang mga kasamahan na nabuhay na nga ang Panginoong Jesus. At ng mga oras na yon, nung nakita po nila ang ating Panginoon, ano pong sinabi sa kanila? Balikan lamang natin, ano? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga bansa. Meron lamang po tayong tatlong mahalagang bagay o kaganapan, no, na mababasa at pag-aaralan sa verse po na ating binasa. Ang number 1 po, the recipient of commissioning. Ayan. Sino po ba yung recipient na yan? Sino po yan, mga kapatid, no? Yung mga believers ni Christ. Sino po ba yung mga believers ni Christ? Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po tayo, amen po ba? Mga believers ni Christ, no? Ano pong bilin sa atin? Humayo kayo. Humayo kayo at, no? Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga tao. Church, lahat po ba tayo rito ay nakakahayo pa? O baka hayop na? Ano, humahayo pa ba tayo? Amen. Sa ating paghayo po ba, tayo pa'y dumadami pa? Nagpaparami pa po ba tayo? Sabi nga po kanina ni Pastora Joy, ano? From word to church, to word, ano? Yung bang mga salitang nababasa natin, humahayo pa? O ginagawa nating souvenir lang? No? Ginagawa po ba nating palamuti lang sa ating isipan? No? You know, napakahalaga po mga kapatid, no, na sa ating paghayo, sa ating paglalakad, sa ating pangingibang bayan, kung may nag-a-abroad man dito, dapat po baon po natin ang salita ng ating Panginoon. At sa pagbabalik po natin dito sa church, dapat po may bit-bit po tayong kaluluwa. Kaluluwa po na kailangan maligtas. Sabi nga po ng Pastora Joy kanina, actually, it is good to see familiar faces, no? Ayan, yung mga kapatid natin, yung mga praise and worship team natin. I remember, sister, nagpunta yata kami dito nung anak ko, no? May kinumpose kaming kanta nun. Naalala niyo po ba yun? Na umattend kami one Saturday. Di ba? So, alam niyo yung kantang yon, hindi ko ho ginagamit sa ibang church yun, pang Gius lang po talaga yun eh. Actually, wala hong copyright yun, no? Pang Gius lang ho talaga yung kantang yon, no? At minsan nga inaawit namin nung anak ko yun eh. At meron pa hong isang kanta na kino-compose yung anak ko, no? Na most likely i-donate din po namin sa Gius. Bagay na bagay sa mga song leaders natin yun, ano? Lalo na yung song leader natin kayo na lalaking lalaki. Alam nyo, Pastora Joy, nung narinig ko yung song leader nyo rito, parang sinabi ko, dapat pala, nag-enroll muna ako sa kanya. Parang si Gary B. Ano? Gary din naman yung kanta ko. Gary Lisi nga lang. Amen. Praise the Lord, no? Are we still hearing the words of God? Ginagawa pa ho ba natin nung paghayo at pag-i-invite po dito sa church natin? Alam nyo mga kapatid, yun po yung command ng ating Panginoon, no? Kung babasahin po natin, ang sabi, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Humayo kayo, multiply, no? Paglabas po natin dito sa church natin, nandiyan yung mga mahal natin sa buhay,
nandyan yung mga kaibigan natin, nandyan yung mga kapitbahay natin na kailangan pong makarinig ng salita ng Diyos. I-invite nyo po sila. Dalhin nyo po sila sa kanyang tahanan. Huwag ho nating ipagdamot ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, naalala ko dati, no? Nung tama ang kwento ng Pastora Joy, nung nag-meet kami sa DOH yun. At kailan ba ako huling in-invite ni Pastora Joy sa church? Sige, pagpalagay na lang natin, may isang araw na in-invite niya ako. At kailan ako sumama? After ilang attempt, no? Kung minsan po, mga kapatid, ito, literal to, nagpupunta po si Pastora Joy sa bahay, yung sasakyan ko, pinapark ko sa malayo para sabihin niya wala ako. Yung shoes ko, yung slipper ko, tinatago ko para sabihin niya wala talaga ako. 'Di ba? Ganun ko po pinagtataguan, no? Si Lord nung araw. Ganun po. Subalit, tulad nga po ng pangako ng ating Panginoon sa atin na kabutihan, hindi ho talaga mawawala at hindi mababago yun, no? Ang regalo sa iyo na kaligtasan ng Panginoon, kapatid, ay sa iyo. Hindi ko maaagaw yun. Hindi maaagaw ng katabi mo, no? Ang regalo ng Panginoon sa iyo ay sa iyo, kapatid. Kaya nga, maging carrier ho kayo ng gift. Ang buhay po ng Pastora Joy ay naging minsahera at carrier ng gift, ng regalo, ng regalong kaligtasan para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa aking sambahayan. Dahil nung una po, brothers and sisters, bagamat uma-attend po ako dito sa GIOS dati, yung aking asawa po talaga'y madasalin na. Bago ho kami humiga sa kama, ayan, siya'y nakaupo pa. Ako nakahiga na. Ang tagal naman, tumabi sa akin ito. Tatapikin ko yung balikat, bibiruin ko pa. Sabi ko, hoy, i-pray mo ako dyan kay Lord kasi ikaw malakas ka dyan. No? Ganun yung mga ethics ko dati. No? Gangster daw no? Pero, after ilang years, no? Actually, GIOS to OBG, I asked her, ano po ba yung, sabi ko, Mrs., ano ba yung pinapanalangin mo kay Lord gabi-gabi? No? Alam mo, ang panalangin pala ni Sister Alma, tuwing gabi, umattend lang daw ako. Umattend lang daw ako sa church every Sunday. Umattend lang kasi hindi ho talaga ako nag-church. Sa totoo lang. No, dito lang sa GIOS, nung na-invite ako ni Pastora Joy, yun lang yung natatandaan kong huling church ko. Siguro nung bata pa ako, Katoliko yon, communion. Hindi. Christmas. Kasi masarap yung puto bongbong. 'Di ba? Christmas, pag simbang gabi. Di ko nga alam kung ba't tinawag na simbang gabi. Madaling araw yan. Anyway, di ba? So yun yung pagkakatanda ko lang. Putol-putol, patalon-talon. At yung talon po, taunan. No? Subalit, after po manalangin ng aking kabiyak, dinidinig na po ng ating Panginoon. No? Nung araw na yon na dumadalangin ang aking kabiyak, kumikilos na po ang ating Panginoon. Amen, Our God is a God of miracle. Miracle worker, di ba? Promise keeper. Amen, di ba? Kumikilos na po ang ating Panginoon. At ang regalo po ng ating Panginoon sa asawa ko ay hindi lamang po ako pina-attend. Eto na po ako ngayon, Nakatayo, naglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, ito po'y nangyari sa akin, mangyayari din po ito sa inyo. Hindi po lahat tayo ay inassign ni Lord para maging mensahero. Ang iba sa atin ay umaawit, Ang iba sa atin ay mga ushering. Ayan, si sister, ano ba yung ministry mo, sister? Media. Media. Di ba? At ang iba po sa atin ay sa mga food nagpe-prepare. At ang karamihan sa atin at ang pinakamahalaga po, alam nyo kung ano?
yung kayo po'y magsama ng kaluluwa dito sa tahanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Wag ho nating sabihin na ang mensahero lang ang may pinakamahalagang role dyan. Because kung wala yung mga kapatid at mga anak ng Diyos na kagaya ninyo na patuloy na tumatawag, nagtatawag ng mga kaluluwa, saan ho namin isi-share ang salita ng Diyos? Hindi ba mas mukha naman nakakatawa kung ako lang ang salita ng salita rito at wala kayo? Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga rin po ang katabi nyo. Ayan, tingnan nyo ho yung mga katabi nyo yan. Ayan, anong nakikita ninyo? Napakahalaga po niyan dahil sila po ang gagamitin ng ating Diyos upang magdala at maghakot po ng mga tao ng kaluluwa upang mailigtas sa Gios Church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga katabi. Amen. Ngayon, ano po yung magiging sagot ninyo sa nais ng ating Panginoon, no? Ano po yung maisasagot natin, mga kapatid, sa tagubilin sa atin ng ating Panginoon na kayo po mag-i-invite, magdadala every Sunday ng 1, 2 kaluluwa. Ano pong sasagutin natin sa Panginoon? Next Sunday na lang, Lord. Ano po isasagot natin? Amen, ano? Amen. Dahil alam nyo, mga kapatid, ano? Marami sa atin na nanalangin Lord, bakit ganito? No? Ilang taon na ako nagpipray. Ganito pa rin yung trabaho ko. Ganito pa rin yung nangyayari sa akin. Walang nababago. Have you asked yourself, you're asking for a growth? Have you asked yourself, may growth din ba yung faith ninyo kay Lord? Nagbago ba yung faith ninyo kay Lord? O baka naman stagnant lang? Alam nyo mga kapatid, sa tuwing tayo dumadalangin sa ating Panginoon, dapat po nababago rin po yan. Tumataas yung antas, yung level ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng mananalangin lang tayo because kailangan nating manalangin. Kagaya po ng pananambahan natin, hindi po tayo a-attend sa gawain ng ating Panginoon dahil para lang sa atin. Kaya nga po, required tayo magdala ng kaluluwa. Dahil ang nais po ng ating Panginoon, continuous po yung kaligtasan. No? Dahil sa number 2 po, ang sabi po sa number 2, sige anak, the vastness of whom we could share. Ayan, no? Saan daw? Saan daw natin ihahayag yung kanyang salita, di ba? Sa lahat ng mga bansa. No? Sa lawak po niyan, mga kapatid. Sa lahat ng mga bansa. Baka ang iba sa atin magsabi, brother, hindi naman ako nagpupunta sa abroad. No? Umpisahan po natin sa ating sarili. Umpisahan po natin sa ating sarili, sa ating sambahayan, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating mga kaibigan. Ganun po kalawak Ganun po kalawak yung pwede nating bahagian po ng salita ng ating Diyos. Kaya nga, napakahalaga po na hindi lamang natin iniisip o iniintindi, no, na ano yung gagawin ko para mag-share ng salita ng ating Panginoon. Kailangan ba ako magbihis, no? Hindi Kasi pag yun po yung iniisip natin, napapagod agad yung isip natin. Ha? Sabi ko nga buksan ho natin yung salita ng ating Panginoon. Ito Sino po yung nagbubukas dito ng Bible everyday? Taas po natin ang ating mga kamay. Alam niyo kung bakit mahalaga ito? When we open po our Bible, we are opening not just the Bible, kundi yung door ng tahanan natin, ng ating buhay, na pumasok po yung banal na Espiritu. Pinapapasok po natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga tingnan nyo, yung iba, karamihan sa atin na hindi nagbubukas ng Biblia, ay hindi rin po makapasok ang banal na Espiritu. Nahahadlangan. No? Nasasayang po. Yung mga Bible po natin, wag ho nating, hindi po yan gamit na
Kagaya ng diary, maigi pa yung diary, baka binubuksan. Yung mga Bible po natin, baka naaalikabukan na, hipan-hipan ninyo. No? Baka mamaya pwede na magtanim. No? Alam nyo mga kapatid, ang sanang dadalhin ko yung Biblia na bigay sa akin ni Pastora Joy eh. Kasi binubuksan ko pa rin po yun. No? Ayan. So, kaya nga reminder po iyon. Reminder po iyon yung araw na yon, yung kaganapan sa buhay ko na kilala ko naman po ang Panginoon pero wala akong personal na relasyon sa Kanya. No? Kaya nga tayo mga kapatid, mga matatagal na tayong Kristiyano, dapat po hindi lamang natin kilala ang ating Panginoon. No? Yung sarili nga, yung personal na relasyon po natin sa ating Panginoon ay dapat mamutawi po yan sa mga labi natin, makita sa kilos, makita sa sinasabi, sa ginagalaw natin. Paano ho natin ikikilos yan? Paano natin igagalaw yan? Maghayag po tayo ng salita ng ating Diyos. Di ba kung yung iba nga nakikita nyo sa palengke, ako, madalas po ako magpunta kasi field person po talaga ako eh. Madalas akong makakita ng mga nagba-Bible, nagsishare ng Biblia sa daanan. Alam mo, ako'y namamangha at humahanga sa kanila. Salita sila ng salita, yung iba dinadaan-daanan lang sila. 'Di ba? Ganun na ho ngayon, mga kapatid, ano? Pero kung yung magsasalita doon, etong cellphone na to, latest, 50% sale, 50% off, nakapila yung mga tao. 'Di ba? Pero kapag ang hinahayag, no, dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Ang sabi ng karamihan, di ba? Amen po ba? Nangyayari po ba yon? Realidad lang, real talk, ika nga, di ba? Iniiwasan. Pero kung sale yan, ng mga gadget, ng mga cellphones, o kung anik-anik pa, nakapila pa. Kaya nga, sa buhay natin mga kapatid, no, maging ehemplo po tayo. Sa atin po mag-umpisa. Ngayong araw na ito, mag-umpisa po, no, na ma-switch on po ulit ang mga faith natin. No? Naka-switch on, no? Naka-open mode po yung mga faith natin. Kasi yung mga kalaban po natin, naririyan lang yan sa tabi-tabi, nagmamasid. Nagmamasid yan sa tabi-tabi. Alam nyo, kung babasahin nyo po yung aklat ng Mateo chapter 28, yung dalawang alagad na nabuwal, no? Nung nahimasmasan sila, sabi nila sa kaparian, kwento nila, nakita ho namin yung anghel mula sa langit, no? Grabe, puting-puti po at ramdam namin yung kapangyarihan at nabuhay po ang Panginoong Jesus. Ano pong sabi ng mga kaparian sa mga kawal na yon? Huwag mo lang ipagkalat yan. Bibigyan ka namin ng tongpats, no? Ng pera. Huwag mo lang sabihin na gano'n yung nangyari. Etong sabihin mo. Kinuha ng mga alagad ni Jesus si Jesus at itinago. Hindi totoong nabuhay. Di ba? So, ano po yung konteksto, no? Ang context po nun ay, noong araw pa lang, no? Uso na talaga yung lagayan. Uso na ho talaga yung pagpipigil. Uso na ho talaga yung imi-mislead ka. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, maging sensitive po tayo sa mga bagay-bagay. Baka mamaya, gusto po talaga natin na mag-share. Gusto po talaga natin mag-invite. Kaso pag nakikita natin yung kapitbahay natin na nakasimangot na, next time ko na lang to iayayain. Di ba? Minsan po sa mga simpleng bagay po, pumapasok po yung diablo eh. No? Wag ho nating hayaan na manaig po yung kabila. Dapat po ang manaig po yung kasama natin. Jesus is with us. Dapat po ang manaig po sa buhay natin ang pagsama ng ating Panginoon. Kaya sa buhay mo kapatid, patuloy ka magpagamit. Huwag mapagod. No? Tuloy-tuloy ka dahil kung minsan talagang binibigyan ka ng mga problema sa isip, no? Mga bayarin sa bahay. Pinapagod ka talaga, pinangihina ka talaga. Subalit, kung kilala mo ang ating Panginoon,
Alam mo kung anong kayang gawin niya. Hindi lamang sa'yo, sa lahat ng tao. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti po at napakapalad po natin. Dahil ang mensahe pong ito hindi lamang para sa inyo, kundi para sa akin. Ang nais po ng ating Panginoon na sabihin natin na, Lord, starting today, ito pong Gios Church, ay mag-uusap-usap na ho kami magtatanong kung magkano yung chair, additional chair ngayon. Because next Sunday po, marami hong mga kaluluwa na attend. Amen po ba? Amen. Magpagamit po kayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid, isa pa sa nakakatuwa, no? Hindi lamang yung mga worship leader, yung mga familiar faces, paano ko ba sasabihin ito? Yung mga star for all season. Ayan, hindi ko na sinabing may edad, star for all season natin. Ayan, yung mga kasama natin na naririyan, consistent po na umaattend sa church. Napakaganda po niyan, no? I remember si brother, sorry hindi ako masyadong matandain sa pangalan, no? Alam ni Pastora Joyan, kahit sa Marby, magkasama kami. Hindi ako masyadong matandain sa pangalan. Si brother na naka-blue, brother, yan. Yes, you, brother. Yes, alam mo, brother, humahanga ako sa'yo noon. Kasi nakikita kita, dito ka nakapwesto. Pag nagpipraise in worship, talagang sumasayaw ka. May dalawa kang anak, tama? Yung dalawa sumasayaw dito? Okay, naalala ko pa, no? Alam niyo, hinahangaan ko si brother. Kasi, nung nag-church ako dito, hindi naman talaga ako tumataas. Nahihiya pa ako no? Nahihiya pa ako. Pinipigilan pa ako nung kaaway Tinatali pa ako nung kaaway no? Pero si brother, nakikita ko yung talagang pag nagbe-praise in worship siya, tinataas niya ang kanyang mga kamay, no? Talagang buhay na buhay ang pagkilos, ang pag-flow ng Holy Spirit sa katawan niya, no? And it is good to see him again here. Napaka saya. And you know what, brothers and sisters, I'm home. Praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid, maaring isa ako sa mga kagaya ninyo, no? Brothers and sisters, ibang-iba po yung buhay ko o nag-iba po yung buhay ko nang nakilala ko ang ating Panginoon. Napakasarap pong mabuhay kasama ang ating Panginoon. Alam nyo, ako po'y makasalanan. Hanggang ngayon naman po, makasalanan ako. Ako po'y may pagkakasala sa aking kabiyak, no? Sa aking asawa. Marami akong mga bagay na nagawa noon na hindi dapat ginagawa, no? Ng isang may asawa. Brothers and sisters, nung araw, ayaw ko pong pag-usapan ito. Pero ngayon, no? Dahil ako'y panatag po sa pagsama ng ating Panginoon, kailangan nyo pong balikan yung inyong pagkakasala. Dahil hindi ho kayo mababago ng ating Panginoon kung hindi nyo po aaminin ang inyong pagkakasala. Ano pong pagkilos ang nais natin? Kaya nga noong mga panahon, mga kapatid, na talagang, pero hindi naman ako nagda-drugs. baka may pedeya dyan, hindi po tayo humantong sa ganyan, Pero tayo po'y naging makasalanan, subalit sa pagkilos po ng ating Panginoon, tayo po'y binago. I cannot declare sa buhay ko na nagbago ako, no? Hindi po ganon. Binabago po ako ng ating Panginoon hanggang ngayon. Tandaan nyo, mga kapatid, once na sinabi natin, nagbago na ako, napakadaling sabihin na nagbago na tayo. Di po ba? Napakadaling sabihin po niyan. Pero mas madali po ang pagbabago kung ito po hihilingin natin sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na pagbabago ay may pagsama po ng ating Diyos. Amen.
Kaya brothers and sisters, kung ang mga mahal ninyo sa buhay ay dumadaan po sa matinding pagsubok, no, sa pagkakamali, sa pagkakasala, wag po nating huhusgahan. Dahil nung ako po ay gumawa ng pagkakasala sa aking kabiyak, hindi naman po ako hinusgahan ng ating Panginoon. Oo nga, talagang mabigat po ang nararamdaman ng aking kabiyak noong mga panahon na yon. Umiiyak siya. Ako na may uneasy, no? Hindi ako makatulog, no? Ang daming mga sikreto, ang daming secret. Subalit nung nakilala ko ang ating Panginoon, my life is open book. Binuksan ng Panginoon, no? Binuksan ng Panginoon ang kaligtasan sa langit. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Woo! Praise God. Praise God. Hallelujah. Tunay nga na sa pagsama po ng ating Panginoon, magaganap po ang pagbabago. Kaya nga, sa third po natin, the Emmanuel as we go. Yan. Kasama po natin ang ating Panginoon. Kasama mo ang ating Diyos sa araw-araw, sa oras-oras. Sabihin nyo ka sa katabi nyo, kasama mo si Lord. Ayan. Amen. Kasama mo si Lord, no? Ano pong sabi niya sa verse? Ako'y laging kasama ninyo. Laging kasama ninyo. Hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng panahon. He will never leave us. Hanggang sa katapusan. Ang Panginoon po ay walang simula, walang wakas. So makakaasa po tayo na hindi tayo pababayaan at iiwanan ng ating Panginoon. Sasamahan ka po ng ating Panginoon sa iyong pagbabago. Sasamahan ka po ni Lord sa tagumpay. Hindi ka niya iiwanan sa kalungkutan. Iaahon ka po niya sa kahirapan. Whatever it is na sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, no, brothers and sisters, pagdadaanan mo lamang yan. Yan ay dadaan lamang. Hindi mananatili yan. Dahil ang mananatili lamang ay ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tandaan ninyo na sa mga challenges na kakaharapin ninyo, ang Panginoon po ay nariyan. Kaya nga po, di ba? Sa number 2, kailangan nating maghayag ng salita. Paano natin iahayag yung salita ng Diyos? Bubuksan po natin ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, meron pong 300,000 more promises ng Panginoon sa Bible. Siguro, yung 100,000 yan para sa'yo. Diba? Siguro, yung buong 300,000 yan para sa'yo. Paano mo malalaman kung hindi mo bubuksan yung Bible? No? Kaya ngayon pa lang, mamaya, no? Buksan nyo na po yung Biblia ninyo at mababasa po niyo yung pangako ng ating Panginoon. At kasama po kayo ng Panginoon at sasamahan kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ngayon may question po ako sa inyo. Kayo po ba'y naniniwala na sinasamahan kayo ng ating Panginoon? Kayo po ba ay naniniwala na ang kalakasan ninyo ay galing sa Panginoon? Amen. Ito yung pangatlo. Gusto ko malakas yung sagot. Kung mahina yung sagot, 50-50. Kung malakas yung sagot, magaganap, no? Kasi kiniklaim ko to in Jesus' name. Kayo po ba naniniwala next week makakapagdala kayo ng kaluluwa dito sa Gios? Dito na lang ako makikipag-usap. Madaling kausap yung nandito. No? Ulitin natin. Kayo po ba nangangako, no? Makakapagdala ho kayo ng kaluluwa dito next week? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ko po paulit-ulit na sinasabi ito, brothers and sisters? Bakit ko ba paulit-ulit na sinasabi? Ito ba'y para sa church? Ito po ba'y para sa mga kasama niyong naririto? Brothers and sisters, para sa Panginoon ito. Para kay Lord ito. Para kay Lord ito na magamit kayo at patuloy na magamit upang maligtas, no? Yung mga mahal natin sa buhay. Umpisahan natin sa pamilya natin. Meron po ba ritong mag-anak?
Mag-asawa, meron po ba dito? Yan. Alam nyo, maganda yung yung mag-asawa, mas maganda nga yung mag-asawa, yung asawa hindi pa uma-attend eh. Yun ang maganda. Pagka napa-attend nyo po yung husband ninyo. No? Oh, sabihin mo sa asawa mo, mamaya na yung tupada pagkatapos, may oras pa naman. Anong oras ba yung Anong oras ba yung unang saltada? Alauna pa naman eh. Ang alas 10, tapos na kami. Di ba? Oh. Di ba? Alam nyo po, kasi mas madali ho tayong makahikayat. Sabi nga ni Pastora Joy, kung makita po, patuloy na magliwanag yung mukha ng Diyos sa buhay ninyo. Yung sama-sama ho kayo ng pamilya ninyo pumupunta sa church, pag nakita po kayo ng iba, alam nyo, kunyari lang yung iba pero nagigilty yun. Believe me. Kasi lagi kong sinasabi ko sa asawa ko yan dun sa lugar namin, umagang-umaga, may hawak akong bola, o kung ano pa. Yoyosi pa ako nun. Tapos nakita ko isang pamilya. Ganyan yung ayos, yung nakasaya talaga, di ba? Andyan yung mommy, yung daddy. Alam nyo mga kapatid, nung bata-bata pa ako, natatawa lang ako. Pero habang nagkakaedad ako, ito pa yung panahon na wala pa akong personal na relasyon sa Panginoon. Pero nakakaramdam ako ng ganito. Nagkakaroon ako ng guilt feeling. Na para bang kahit hindi pa ako umaattend sa church, parang lumalabas sa bibig ko, buti pa sila. No? Napakasaya ng buhay nila. Kaya nga mga kapatid, yung kinikilos ninyo bilang mag-anak, pag nakita po yan ng mga kapitbahay ninyo, kalugar ninyo, hindi man nila sabihin, ang Diyos po yung magtatanim sa puso nila. Ang Diyos po yung kikilos. Kasi kahit ano pong gawin ninyo na pagpilit sa tao kung ayaw, wala ho tayong magagawa. Pero kung ang Diyos ang kumilos, wala ho silang magagawa. Amen po ba? Kaya nga katulad po ng ginawa ng transformation ng Diyos sa buhay ko, ginamit po niya si Pastora Joy. Ginamit po niya si Pastora Joy upang mabago ang buhay ko. At sa pagbabago po ng buhay ko, sa tulong po ng Panginoon, nabiyayaan din po yung aking sambahayan. At hindi lamang po yun, ako po nakakapag-share na rin po ng salita sa mga kapwa natin, sa iba, di ba? Nakakapag-share na rin po tayo, nagagamit na rin po tayo. Dahil hindi po natin hinayaan na tumigil yung pag-agos po ng biyaya. The Word of God is blessing. Amen? Kung hindi ka nakakarinig ng Word of God, you're dead already. Di ba? Pwedeng sabihin ng iba, how about the deaf? They cannot hear. No, but they can read. Di ba? Pwede mo namang ipakita sa kanila, this is what they Pero yung talagang walang pagdinig ng salita ng Diyos, buhay ka pa man, pero para ka ng patay. Dahil ang salita ng buhay ay nagbibigay po ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, I encourage you, church, to open the Word of God. Basahin, ipamahagi, magbahagi, at magsama po. Magsama po kayo ng kaluluwa dito sa Diyos. Dahil ang tunay na pagkilos po ng ating Panginoon na hindi mangyayari kung stagnant lang tayo. Dapat may growth. Dapat may growth po tayo. Tulad po, yung mga praise and worship team natin, every year may natututunan kayong new songs, right? Diba? Nadadagdagan, diba? Yun yung growth Hindi naman kasi po pwedeng yun na lang diba? Tama po ba ako, brothers and sisters, Every year may nadadagdag sa line-up ninyo. Diba? So dapat tayo rin po, mga attendee, mga uma-attend, na isa sa pinakamahalaga po, kayo po yung isa sa pinakamahalaga. Ang growth po natin dapat mag-multiply tayo. Huwag tayo mag-subtract. Diba? Mag-multiply tayo. Magdagdag po tayo. Alam nyo mga kapatid, hindi po nakakahiya ang mag-anyaya o magpunta sa church. Mas nakakahiya po yung gumawa ng hindi maganda tapos walang Diyos sa buhay. Diba? Akala nung iba nananagana sila kasi lahat shortcut. Diba? Hindi po yun ang tunay po na pamumuhay na may kagalakan ay yung ganap, at nakita po yung pagkilos ng Diyos
sa inyong mga buhay. Kaya mga kapatid, bago po ako magtapos, no? Muli, ipapaalala ko po sa inyo na sa paghayo po natin, no? Gawin po natin yung tungkulin, no, tagubilin ng ating Panginoon. And yung lawak po na po pwede nating bahagian ng salita ng Diyos. We have to be sensitive, no? Maging sensitibo tayo, hindi lamang sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kundi sa dapat na maging kilos natin, ano? And then pangatlo po, kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ho tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nawa sa umagang ito, mga kapatid, lahat po tayo ay na-bless sa kanyang mga salita at patuloy po na magliwanag, no, ang kanyang salita, ang kanyang buhay sa ating mga pagkilos, sa ating mga tahanan at sa ating mga gawa. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po, O Diyos, sa iyong pahayag sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na you're God of a miracle. Ang pagkilos po ninyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ay aming inaasam. Ang iyong pong presensya, Lord, ang aming hinahanap sa araw-araw, sa oras-oras. O purihin ka, sambahin ka aming Ama. Sapagkat sa oras na ito, Lord, kayo lamang, Lord, ang aming kinakailangan. Lord, salamat po sa word at patuloy po namin itong isasagawa, Panginoon. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pagbabago, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng decisions namin sa buhay namin. Lord, kami man ho'y dumaan sa mga pagsubok. Alam po namin, Lord, na hindi kami matitinag. Sapagkat kayo ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, at ang kalakasan, Panginoon, nagmumula sa inyo, ay kailanman po ay hindi mawawala. Panginoon, sa aming karamdaman, Lord, patuloy mo kaming palakasin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng pananggalang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng liwanag sa aming lalakaran. Lord, sa mga pamilya namin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Sila may wala rito ngayon, Panginoon, subalit alam po namin, Lord, kung nasaan sila, iingatan niyo po sila, Panginoon. At sa mga sandaling, Lord, na makakilala na po sila sa inyo. At magpunta na po, Panginoon, sa inyong tahanan, Lord. Welcome po at open sila, Panginoon. O aming Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa aming mga panghihina, sa aming mga pagkukulang. Kung meron man po, Lord, na kinasasamaan namin ng loob o may sama ng loob sa amin, Lord, tinataso namin sa inyong kanilang buhay, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa inyong mga anak na naririto, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Nawa, Lord, di lamang namin ito narinig, kundi maisabuhay. Maraming salamat po, Lord, sa inyong pagsama. At ang aming samot dalangin, tinataas namin sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen.